Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Oh my God! Umay na umay ka na ba sa mga balitang hindi maganda? Huwag kang magpa-apekto dahil dapat good vibes lang tayo. At kung may problema ka, tara, i-share mo na. Dahil dito sa atin, pag may issue, wag na palakihin, ating harapin face to face. Ako yung lingkod, I'm the man, Alex Calleja. Sa pakikisaw-saw sa mga problema, they're the group na energetic. Silang ating mga saw-sawer sa studio! Pagdating naman sa bagawat, silang the tandem. Silang ating mga manong referee na sina Mabray Buwan at Maribet Chu! And when it comes to emergency, he's the one to respond. Siya ang ating medical personnel from Medic One! And they are the team na laging maasahan with their words of wisdom. We have the beautiful Attorney Lorna Kapunan. The debonair Dr. Love Brother June Banag. And the lascious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio. Tagapayo! At ang the only one na laging tagapamagitan, it's our Queen Mother, Mama Sexiness, Mama Carla Estrada! Yes, yes! Yes, good morning, wow! Good morning, Kuya Alex. Eto na, isang tiyahin na tutol sa jowa ng pamangkin. Siya ay humahad lang sa nabuong pagmamahalan. Ay, bakit? Bakit naman ganon? Sigaw naman ng pamangkin na nahuhumaling, pag-ibig ko, ipaglalaban ko. Ay, nako, yun lang. Ay, nako. Dahil ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Hoy, Lynn! Tantanan mo ang pamangking ko, hindi ako boto sa'yo. Malandi ka, hayop ka, kung sino-sinong lalaki ang kaharap mo. Magkita tayo sa face to face. Kasama natin ngayong umaga si Nanay Carmen. Nanay Carmen, bakit ayaw mo dun sa karelasyon ng pamangkin mo? Kasi po, malandi po siya. Teka, lalaki yung pamangkin mo. Kung po, siya po ang Nilalapitan. Nilalapitan po siya. Ah, so malandi yung girl. Malandi po yung girlfriend niya. Ay! So, okay. Okay naman ng sweet si girl, friendly. Basta yung pamangkin mo lang yung kanyang nilalambing. Hindi ba? Hindi lang po siya. Ayun lang. Pamangkin niya. Buti na lang, mabilis magsalita si nanay. Paano mo nalaman, Ate Carmen, ano ba talaga ang totoong istorya? Nakikita ko po siya na nakipag-inuman sa mga lalaki. Ay, ba't nandun po kayo? Umiinom din po kayo na? Nadaanan ko po siya. Nadadaanan mo. Akala ko- Hindi alam ng pamangkin mo yan. Hindi po alam. Ay, pero sinabing mo na, Aling Carmen. Hindi ko pa po nasasabi sa pamangkin ko. Ngayon pa lang masasabi. Ngayon pa lang Maniniwala po. kaya sa iyo ang pamangkin mo? Nasa sa kanya na po yun. O, basta't sasabihin mo lang. Opo. Etong pamangkin mo ay bakit sa iyo ba ito lumaki, Ate Carmen? Opo. Kayo ang ako po- nagpalaki. Ako po nag-alaga po dyan. At nagpalaki. Nagpalaki po. Tapos na ba ito sa pag-aaral? Ilang taon na ba itong pamangkin mo? Ano na po siya, nasa 23 na po. 23. Kilalanin natin nakaang nako. Ang babaeng ayaw ni Aling Carmen para sa kanyang pamangkin. Lynn, pasok! Huwag na
Nako, huwag mo na. Ate Lynn, ang sabi ni Nanay Carmen, kaya ayaw daw niya sa'yo dahil ikaw daw ay malandi. Hindi po yan totoo. Totoo Hindi yan yan, totoo. nakikita kita. Pag inuman ka sa mga lalaki. Lynn, bibigyan kita ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili mo, ha? Mamaya, sa pagbabalik ng... Face to face! Lynn, ang sabi mo kanina hindi totoo ang bintang sa'yo ni Aling Carmen na ikaw ay malandi. Nag-aalala si Aling Carmen para sa pamangkin niya dahil ikaw daw ay nakikita niya nakikipag-inuman sa mga barkada or sa ibang lalaki na hindi alam ng pamangkin niya na supposedly ay jowa mo. Totoo ba? Hindi po yan totoo. Gawa-gawa lang po yan. Gagawa-gawa lang po yan. Nakita kita. Kitang-kita ko. Ng dalawang mata ko. Saan mo nakita, Aling Carmen? Doon sa barkada sa kaibigan niyang matalik. Anong pangalan? Alam mo ba yung pangalan? Ang pangalan po niya ay Maika. So, meron kang barkada na close mo. Yun Since ang birth kasama pa po. mo lagi sa'yo. Yun ang lagi mong kasama. So, ano tong sinasabing may mga kainuman kayo, nakita kayo ni Aling Carmen? Hindi po, yung bali po na nakakainuman ko lang po, yung asawa po ng kaibigan ko, yung matali ko pong kaibigan. Yung sinasabi niya po na marami po ang kainuman na mga lalaki, hindi po yan totoo. Dahil gawa-gawa lang po yan ni Ate Carmen. Sinugod ko pa nga yan at hinahanap ko po yung pamangking ko sa bahay ng kaibigan niya. Pero tinatago po nila yung aking pamangkin. Tinatago yung pamangkin mo Opo. nung pinuntahan mo. Totoo ba ito, Lynn? Hindi Ilang po, taon ma'am. ba itong pamangkin mo ulit? 23? 23 Ilang taon po. ka na, Lynn? 32 po. 32. Okay. Sabi ni Ate Carmen, ikaw daw ay may anak na. Meron po, single mother po ako. Okay, ilan ang anak mo? Dalawa po. May dalawa ka ng anak. So, 23 years old. Paano ba kayo nagkakilala nung pamangkin? Ang pangalan ay si Gary? Opo. Paano kayo nagkakilala ni Gary? Nung time po, nag-inuman po kami doon sa lugar namin. May inuman po. Then, ito si boyfriend ko pong si Gary. Then, parating po siya. Ngayon, yung asawa po ng kaibigan ko, kasi magtropa po sila, habang palapit po itong si boyfriend ko si Gary, din tinawag po na, shot mo na din. Nag-shot din po siya. Tapos ngayon po, nung pagkatapos po mag-shot niya, then nagpaalam po siya na uwi daw po muna at maliligo, magbibis, babalik daw po siya. Then tsaka daw po yung jamming namin. Doon po kami nagkainuman po ng Sa tuloy-tuloy. inuman kayo nagkakilala Opo, opo. through your friend dyan sa bayan, sa barangay. Bakit, Lynn, gano'n na lang ang tutol ni Ate Carmen sa iyo? Kasi ayaw po niyan sa akin. Dahil ang Bakit nga? akala po niya, pinagkapirahan ko yung pamangkin niya. Totoo naman halos kunin mo lahat ng Dahil pera kung totoo, niya. Sen, yung binibigay sa akin ng pamangkin mo, kusa niyang binibigay sa akin, hindi ako nanghingi sa kanya kusa. Hindi totoo yan. Dahil hindi ako mukhang pera. Ano ba ang trabaho ni Gary? Ano ba ang trabaho ni Sa Gary? tubigan po. Sa Bakit siya may pera? Nag-delivery boy po ng tubig. Ng water. Binibigyan ka niya. Opo, kung saan po siya nagbibigay, hindi po ako nanghihingi ng pera. Dahil mahal niya nga po ako, kaya binibigyan niya po ako ng pera. Nagmamahalan kami ng pamangkin mo. Ay, hindi lang ako sa'yo. nagmamahal sa kanya. Dalawa kami nagmamahalan sa isa't isa. Ayoko po sa kanya. Dahil po siya, malandi na kung saan po nakikipag-inuman lalaki. Kawawa lang po ang aking pamangkin. Dahil, Ayoko po kasing mapariwara yung pamangkin ko. Ako po naghihirap sa pamangkin ko Siguro kasi kung walang nakikita, Lynn, baka hindi naman kailangan ayawan ka. hindi na, Bakit ka kasi ganito po kasi, ma'am. nakikipag-inuman? Nakipag-inuman po ako. Pinapaalam ko po sa boyfriend ko na ito, mag-inuman kami. Pero ang lagi ko pong kasama itong si matali kong kaibigan na si Jamaica po. Amay ka. Opo, totally po. Yun po ang totoo na wala namang po, mga kasama kong mga lalaki. Kundi yun lang po yung asawa Pero ng sinugod kaibigan ka raw ko. ni Aling Carmen. Ano Opo, nangyari pinahiya nito? po kami yan sa inuman. Walang hiya po yan. Hindi po totoo yan. Totoo po yan dahil andyan po si Jamaica mapagpatunay sa inyo. Ang aking pamangkin. Okay. Kuya Alex, itanong mo na ang first question sa ating mga sausawero at sausawera! Sausawa na! Mga kasausawan, ilabas na mga cellphone
para sagutin ating unang tanong. Kung ikaw si Lynn, papayagan mo bang makialam ang kamag-anak ng mahal mo sa relasyon nyo? A. Pwede naman basta maganda ang intensyon at para sa ikabubuti namin. O B. No way! Hindi naman sila ang pakisamahan ko habang buhay sa hirap at ginhawa. Sausawa na. Yan. Kung ikaw si Lynn, okay lang ba makialam? Okay? Eto na ang ating resulta, Mama Carla. 67%, 33%. 67% ang sabi, pwede naman. Basta magandang intensyon. Pwede naman makialam. Yun naman pala eh. Pero 67% po, ang pinili po ay letter A ng ating mga sausawera. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex! Tawagin natin ang kaibigan ni Lynn na sinugod daw ni Nanay Carmen sa bahay. Jamaica, pasok! Huwag ka nang sumugod! Huwag ka nang sumugod! Huwag ka nang sumugod! Jamaica, diretsahang tanong. Bakit ka nilusob ni Nanay Carmen? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Bakit ka sinugod ni Nanay Carmen, Jamaica? Sumugod po kasi yan sa bahay po namin na hinahanap na po yung pamangkin niya na si Gary. Wala naman po akong ilalabas na Gary. Ngayon po, ang sabi daw po niya, sige, ilabas mo si Gary. Eh wala naman po akong ilalabas. Ngayon, lalabas ko po yung kaibigan ko. Wala po ako nagawa. Bakit ka naiiyak, Jamaica? Bakit? Masakit po kasi sa pakiramdam. Na ganyan po, isa po daw ako malande po ako kasi rin daw po ako. Hindi naman po totoo yan eh. Totoo yan, dalawa Hindi. kayong nakikipag-inuman. Dahil sa mula sa pool, wala po kaming nakaibigan na naging lalaki. Gawa-gawa nyo lang po yan kasi ayaw nyo po sa pamangkin nyo sa akin. Ayaw nyo sa Nagsisinungaling ka akin. po. Oo, pero dapat nang unawaan natin siya kasi Tanda na yung parang... ang pamangkin nyo eh. Nasa tamang edad na yan. Pero Lynn, dapat pakisamahan natin ang nagpalaki sa taong mahal natin. Hindi natin, inuunawa natin ang damdamin ni Aling Carmen kasi siya nagpalaki. Kung di niya pinalaki, malamang di mo nakilala ngayon yun. Oo. Wala po kasi ako magawa eh. May isip na po sila, malalaki na po sila. Eh, hindi ikaw ang kausap ko. Jamaica! Wala akong ginagawa sa'yo. Drama na lang natin yon. Okay. Sumagot, Jamaica! Balik tayo sa usapan. Ay, nako, pinapagaan natin yung ating sitwasyon. Kasi alam nyo, ang hirap intindihin ng kung ako yung nagpalaki, tapos parang biglang inagaw lang ng isang tao, at nakikita kung hindi mo gusto, I don't think na may tama si Nanay Carmen para hindi lang kanya gustuhin ng ganun-ganun lang. Nagkaroon na ba ng girlfriend na etong si... Nagkaroon na ba ng ibang girlfriend itong si Gary? Wala pa po, dahil siya po ang tumutulong sa akin para po may pambili ako ng gamot. So wala pa siyang naging girlfriend. So parang sinasabi mo may kabahagi kasi ngayon. Bakit, may trabaho ka ba, Lynn? Paminsan-minsan po, naglalabada po ako sa may amin. Para po may pangkain po kami mag-iina. Oh, kasi single mother ka, hindi ka pwedeng Opo. umasa. Opo. Ba't ka naglalaba? Pwede ka magtinda sa online. Ang ganda-ganda mo. Ay, bakit kayo nakikipag-inuman pa, Lynn? Parang pinakalibangan lang po namin. Pero hindi po ibig sabihin nung pukpok na kami, malandi na kami. Kung mag-inuman... Kapag nagiinuman kami, pinapaalam ko po sa pamangkin niya na kami magiinom. Gumagawa ka lang ng kwento mo na may mga lalaki kaming kainuman. Oo, pero bakit hindi kasama ang pamangkin niya? Nasaan ang pamangkin Nasa trabaho po kasi pagka ano mo. Okay. Alam mo, Lynn, itigil niyo yung pag-iinom niyo. May dalawa kang anak. At yung boyfriend mo, si Gary, ay nagtatrabaho. Siguro ngayon, walang matitira kay Nanay Carmen, hindi nyo naaabutan ng panggamot kasi tinutulungan ka, may dalawa kang anak. Oo, yun. 'Di ba? Mauubos talaga si Gary. Walang matitira kay Aling Carmen. Dapat ba mabahala si Aling Carmen sa pag-iibigan ni Lynn at Gary? Dr. Love, what do you think?
Okay, maraming salamat, Mama Carla. Si Aling Carmen, magandang umaga po sa inyo. May anak po ba kayo? Meron po. Ilan po ang anak ninyo? 4 po. 4. At buhay pa po ang mister niyo? Mga pamilya na po sila. Okay. Ang mister niyo po, buhay pa? Wala na po. Wala na po. So, umaasa rin kayo dito kay Gary na matutulungan kayo, ganun ba? Okay. Dito sa Pilipinas, may parang nakaugalian tayo na pag sinabing yung biyanan, galit yan sa manugang na babae. Hindi totoo yun. Iniisip lang natin yan. Bilang siyang nagpalaki sa boyfriend mo, no? Siya ang may concern doon sa boyfriend mo. Parang lambing na niya yun. Lalo ngayon na medyo siguro nabawasan yung na ibibigay sa kanya pambili ng gamot or something. Parang nagkakaroon siya ng feeling of insecurity, no? Dahil nandyan ka at ikaw nakikita niya. Ang problema, Lynn, nakikita kanyang nakikipag-inuman. Mukhang conservative tong si Aling Carmen. Ang tanong lang kasi, wala ka namang regular na hanap buhay at tinatanggap mo yung kinikita ng iyong boyfriend, wala kang regular na pera, pero nakikipag-inuman ka. Walang magandang paliwanag kasi, di ba? Pwedeng magkasundo kayo. Pwedeng maging maganda ang pagsasama ninyo kung ikaw na nakababata ang mag-a-adjust sa kanya. Ang masasabihin ko lang sa iyo, sa edad ni Aling Carmen, madaling utuin yan. Madaling utuin, magkakasundo kayo, no? Baka lang hindi niya masyadong type ang korte ng kilay mo. Siguro po pwedeng baguhin natin ng konti, parang ugali rin natin na maaari nating baguhin. Di ba? Let's listen to other stories pagbabalik natin. Ha? Salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Tawagin natin ang pamangkin ni Nanay Carmen na kanina pa nating pinag-uusapan. Gary, pasok! Dito ka mo po! Dito mo po! Dito! Dito ka mo po! Dito! Dito! Upo ka dito! Pwede ba kunin yung Dito! sa kabila para pair tayo? Sige. Kuya Gary, tanong ko, ipaglalaban mo ba si Lynn sa tiyahin mo? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Alam nyo, bago tayo kanina nung pinalipat ni Nanay Carmen, na-shock ako ha. Ang lakas ng personality niya pala pagdating sa pamangkin niya. Kaya talagang naniniwala ako ng pagsugod at paghanap. 'Di ba? Gary, ayaw ni Nanay Carmen si Lynn para sa iyo. Ipaglalaban mo ba ang pag-ibig mo? Bali po, ganito po yan. Kaya ko naman po ipaglaban yung nararamdaman ko para doon sa babaeng gusto ko. Kaso lang po, nandito nga po yung tiyahin ko. Nag-iisa na lang po siya. Pag iniwan ko po siya, bali, siya na lang po mag-isa. Pag sumama ako sa girl na gusto ko, mag-iisa na lang po yung tiyahin ko. Ang bala ko po sana dito is magkaayos po silang dalawa and then kung sakali, sa isang bahay po sana kasama namin yung tiyahin ko para hindi naman po mapabayaan yung tiyahin ko. Kung tutusin. Okay. So ang talagang dahil si Lynn ay mahal mo naman at mahal mo rin si Nanay Carmen mo, gaano mo naman kamahal si Nanay Carmen? Anong tawag mo? Bali, parang mama na rin po yung tawag ko sa kanya kasi siya po yung nagpalaki sa akin. Gaano mo kamahal si Aling Carmen? Kasi utang ko na rin po yung buhay ko sa kanya. Tutuusin, ma'am eh. Kasi siya nagpalaki po sa akin, ma'am. Bakit siya nag-aalala sa'yo na mapunta ka kay Lynn? Sa tingin mo may katotohanan ang mga sinasabi ni Aling Carmen na si Lynn at si Jamaica ay magkasundo sa pakikipag-inuman sa ibang lalaki? Alam mo ba ang tungkol dito? Nagpapaalam naman po sa akin yung girlfriend ko pagka pupunta po sila sa mga mission po na inuman or ano po. May contact naman po kasi kami, ma'am. Bali, papayagan ko naman po basta kasama po yung best friend niya. Hindi ko lang po alam kung sino-sino po yung mga kasama nilang. So, Di wag mong payagan.
Diba? Bakit mo itutulak sa kung hindi mo alam sinong kasama? Dapat ang relasyon ay open communication, transparent. Diba? Hindi magpapaalam tapos may ganong, diba? Pero ikaw yan eh, kung ganun ang style mo, no, Gary. Magkano na ba kayo katagal ni Lynn? 2 months na po, ma'am. 2 months lang. So, sa tingin mo ba ganun mo nakakilala si Lynn? Masasabi ko po dun siguro sa question nung narinig ko po sa tsahin ko. Kasi po, ma'am, bali po, ang gusto ko mangyari nun, to see is to believe. Kapag nakita ko, pwede kong sabihin na totoo. Ayoko po kasi nung manggagaling sa iba, kwento sa iba, etc. Mahirap naman po kasi yun. Mas maganda rin po yung nakita ng dalawang mata mo bago ka maghusga. So nagpaalam sa'yo yung girlfriend mo. Nung nagpaalam yung girlfriend mo, siyempre may asawa sa Jamaica. Kasama sa kainuman yung asawa ng Jamaica, tama? O isang lalaki yun. Nasabi ba ni Lynn na may isa pang lalaking kainuman sila? Bali, paalam lang po sa akin, 3 lang po sila pero wala po akong alam dun sa merong pa pong isang boy na ano. Tropa po yun ng So, asawa meron ng talaga. kaibigan ko po. Tropa Pero ng wala pa kaibigan. kami relasyon po noon. Porque po magkadikit, may relasyon na kaagad. Nakita nyo ba, naghalikan kami, giyakapan kami? Or may something pa? Pero hindi mo sinabi sa Gary. Hindi mo sinabi kay Gary. Lynn, okay lang, walang judgment dito ha. Inaayos lang natin yung mga bagay na baka pumasok ka sa isang relasyon, di ka naman handa. Kuya Alex, itanong mo na ang final question sa ating mga sawsawero at sawsawera. Okay, eto na. Sausawa na, mga sausawero at sausawera. Sagutin na ang second question natin. Patay sa kwento ng dalawang panig, nararapat bang ipaglaban ni Lynn at Gary ang kanilang pag-iibigan? A. Dapat lang. Kahit sino pang umadlang, dapat itong ipaglaban. B. Huwag na. Kung ikasisira lang ng pamilya, huwag na silang magsama. Sausawa na! Yan! Of course, 79%. Huwag na kung kakasira lang ng pamilya. Sino gusto magpaliwanag? Sino yung huwag na? Diyan ako, diyan. Huwag. Ano pangalan mo ulit? Julina. Okay, ikaw ba may jowa? Meron po. At ikaw ba may ganyang similar na kaso na kontra ang pamilya sa'yo? Wala naman po. Boto sa'yo? Yes. Ikaw ba maipag-inuman ng alam mong partner-partner? Mag-showtime dalawa, tapos ikaw kakakilala mo sa lahat. Maipag-inuman ka ba? Hindi po kasi in the first place, yun nga, commitment ka sa isang tao. So, vice versa, if gagawin sa'yo, tapayag ka ba? Diba? Yun, no? Nag-vice versa pa. Itutuloy ba nila Lynn at Gary ang pag-iibigan ng dalawa? Ang choices natin ay, tuloy lang o kaya wag na kasi masisira lang pamilya. Anong pinili mo? Dapat lang pong ipaglaban kasi nga po, gaya po ng sabi niya, hanggat di po niya nakikita ng dalawa niyang mata. So, itutuloy niya pa rin po. So, in the second chance, siguro po tuloy pa rin. Ayan, bibigyan rin ng chance Mama Carla dahil hindi pa raw nakikita ni Gary sa kanyang mga mata. Maraming salamat, Jolina. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex. Eto na, abangan naman natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Narinig natin ang kwento ng ating mga bisita. Ngayon naman, makakausap natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Okay, unang-una, alam naman natin, pag sa ganitong relasyon na gusto nating may commitment, trust, tiwala ang talagang pangunahin na ingredient or yung sabihin na natin, yun na makakapagpatibay ng relasyon. Pero kung ganito nga, na inuman pa lang, talagang nakakalungkot, Lynn. Dahil kasi, tingnan mo 2 buwan pa lang yung relasyon nyo, tapos nagbibigay na ng pera sa'yo si Gary. Ang laki ng tiwala sa'yo para gawin yun. Pero ikaw, konti lang ng pagpapaalam, hindi mo nagawa. Nakakalungkot yun. So, ibig sabihin, hindi ka talaga prepared para magkaroon ng total commitment. Ayokong sabihin kung ano yung motibo mo, kung bakit sinagot mo si Gary, pero sana, intindihin mo mabuti, gusto mo ba talaga itong relasyon na to at magkakaroon ka ng commitment. Pangalawa, Aling Carmen, may mga anak po kayo. So, alam nyo, aabot tayo sa punto na may pagkakataon na aalis din po si Gary sa puder nyo.
sana naman po magkaroon din ng pagkakataon na yung pong 4 na anak nyo ay mapalapit sa inyo at yung mga apo nyo. Pagkakataon yan para maging masaya kayo na maalagaan niyo yung mga apo nyo para makita niyo rin po yung other side ng pagiging isang nanay at pagiging isang lola. Malaking bagay po yun. And lastly, Jamaica, nakita ko yung shift ng moods mo. Unang-una, umiinom ka at 3 months yung anak mo. Kung ikaw ay nagpapasuso, ako ay nagagalit dahil kasi malaki ang epekto nito sa anak mo. Sana gumawa ka ng paraan na hindi pag-iinom ng alak ang makakabuti sa anak mo at sa sarili mo dahil kasi naaapektuhan hindi lang ating utak, kundi ang ating pag-iisip para mas maging malinaw yan. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Ngayon naman, pakinggan natin si Attorney Lorna Capunan. Maraming salamat, Mama Carl, no? Ang unang na-notice ko kay Lynn, yung pagiging disrespectful. Sinisigawan mo, tapos sinasabi mong sinungaling, disrespectful yun. Kung hindi ka marunong gumalang sa nakakatanda sa inyo, hindi magandang ugali yan. At sana makita mo, nandito ka, nakikinig ka dyan sa tabi, nakita mo naman kung paano trinato ng isang Lynn ang iyong tiyahin na nagpalaki sa'yo. Ganyan ba ang gusto mo na maging ehemplo kung kayo magkatuluyan at maging ehemplo si Lynn sa pagtrato ng nakikita ng magiging anak nyo? Parang hindi ata tama yon. Ikaw naman, Gary, dapat pag-isipan mo. 9 years ang difference mo. First girlfriend mo, si Lynn. Marami pang dadaan sa trabaho mo, marami ka pang mamimit na iba, nakarapat dapat sa'yo. Si Lynn, 2 na ang anak, no? At nagkaroon na ng relasyon. At although hindi niya, sinasabi niya dito na hindi siya humihingi ka ng pera sa'yo at ikaw ay kusang nagbibigay ng pera, palagay ko, hindi ako naniniwala doon. Palagay ko, hindi ako nagja-judge pero nakikita ko ang karakter ng tao. Baka ibang motive ang kanyang pagtingin sa'yo. Okay? Kasi nangangailangan siya ng suporta sa mga anak niya. Pag-isipan mo ang desisyon mo. 2 months lang kayo, wala pa namang tamang mahabang panahon, pwede ka pang mag-isip-isip kung ano ang mas maganda para sa'yo at sa pamilya mo. Maraming salamat, Attorney Lorna Capunan. Ngayon naman ay balikan natin si Dr. Love. Thank you. Gary, 2 months pa lang ang inyong relasyon. Siya ang unang girlfriend mo. At sa sitwasyon ngayon, parang siya ang pinakamaganda, pinakamahusay, pinaka-whatever lahat. Sa kanya na umiinog ang buhay mo kasi unang girlfriend mo. Naranasan ko rin yan. Alam mo, Lynn, iniiwasan ng isang babae, lalo na kung asawa, no? Ang mga kilos at gawa na pagdududahan ng asawa mo o karelasyon mo, iniiwasan ang mga kilos na magpapawala, bubura ng pagtitiwala sa iyo ng iyong karelasyon. At isa dyan ang pakikipag-inuman. I'm sorry to say this, pero sa Pilipino, hindi maganda sa isang babaeng may karelasyon ang makipag-inuman sa isang inuman na may ibang lalaki at wala ang iyong karelasyon doon o yung asawa mo. At least kung nandun ang asawa mo, mapapalampas na yan. Pero ang sa amin dito ay palaala sa iyo, 2 months is too early. At malinaw Lynn talaga, sorry malinaw, mayroon kang immaturity. Yung paggalang mo sa nakatatanda, kamag-anak o hindi, makita mong matanda, yan ang kulturang Pilipino na hinahangaan. Paggalang mo sa matanda. Alam mo na siya ang nagpalaki sa boyfriend mo. Ang ina-expect ko, pagpasok mo, magmamano ka sa kanya. Pero nagtaas ka ng boses. Siguro lang na natangay ka ng damdamin mo. She deserves an apology from you.
At yun ang pag-aralan mo kasi doon ka mapapalapit sa kanya. Otherwise, iiwanan ka niyan next week. Thank you. Maraming salamat, Dr. Love. Bago natin mapakinggan ang ating mga bisita, ay syempre, hindi naman, Lynn, na don't get us wrong, hindi ka namin dinidiin. Ha? Sinabi ni Gary kanina, gusto mo ba na magkasama kayo sa isang bubong? Kaya mo bang gawin yun? Dahil mahal ko po si Gary, gagawin ko na lang po. Na makisama po kay tita. Itatanong natin kung gusto din ni Ate Carmen. Anong gusto mong sabihin kay Nanay Carmen? Tita, humihingi po ako ng sorry sa inyo dahil nasigawan ko po kayo. Sana po mapatawad niyo ako. Sorry po sa lahat. Maraming salamat, Lynn. Nanay Carmen, anong gusto mong sabihin kay Lynn? Wala naman na po akong tutol sa kanila kung sila'y nagkakaibigan. Kaya lang po, pag inilayo niya po ang aking pamangkin, wala na po. Wala na pong tutulong sa akin. Pambili-bili ko man lang po ng gamot dahil po may sakit ako sa puso. Wala na po akong asawa. Hindi ko kasi titingnan na parang gusto lang niya, Gary, na nandiyan ka para matulungan siya eh. It's actually, pagbibigay mo rin ng pagbabalik mo lang nung pag-aalaga niya sa'yo nung panahon na ikaw ay lumalaki at wala namang ibang mag-aalaga sa'yo. 'Di ba? Nanay Carmen, narinig ka na namin. Gusto naman namin marinig ngayon si Gary. Ano ang gusto mong sabihin kay Lynn muna? Para po doon sa girlfriend ko, yung respeto na lang, love, para sa tita ko. Patatanggap ka niya, ako bahala sa'yo. Hindi naman natin pwedeng ibaliwala siya eh. O sabihin natin may relationship tayo, pero siya yung nag-alaga sa akin. Kaya, love, ito na masasabi ko sa'yo. Respeto mo lang yung tita ko. Para mo na rin ako ng respeto. Siguro, bibigay ko sa'yo ng buong buo yung yung pagmamahal ko kahit doon sa mga anak mo. I think maganda naman magkakasama kayo sa isang bubong. Gagawa tayo ng isang magandang pamilya. Masayang Masayang pamilya. Gary, good luck sa'yo. At sana, ang pakiusap ko lang, huwag mong pabayaan si Nanay Carmen mo. Because ang pagtanaw ng utang na loob is a blessing. Mabe-bless ka niyan. Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong araw na ito. At sa ating mga sausawero at sausawera, maraming salamat. Kuya Alex, anong say mo sa pinag-usapan natin ngayon? Maraming salamat, Mama Carla. Kami, kapag nagiinom kami ng tropa, may tinatawag kami na para sa demonyo. Ano yung para sa demonyo? Kukuha ka ng konti sa takip, tapos itatapon mo yan para sa demonyo. Para hindi na kayo magulo. Gary, utusan mo si Lynn, itapon lahat para wag mademonyo. Okay, back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Ang sa akin naman, walang pwedeng humadlang sa dalawang taong nagmamahalan. Pero iwasan ding gumawa ng dahilan na pwedeng ikabuwag ng magandang samahan. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing, ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin